Hello, good day. Yan. I'm a boxing enthusiast. Hindi ako nakikipag-compete sa boxing, but because of boxing, medyo lumakas yung aking cardio and medyo gumanda yung aking pakiramdam overall. So, meron lang akong tip sa mga enthusiast din na katulad ko, mga health enthusiasts through boxing. Paano ko nakabili ka ng isang 3 meter na hand wraps, tapos bumili ka rin ng knuckle guard. Yan. Ito mura lang to, nabili ko lang to sa Orange app. Yan, kung alam niyo yung Orange app na yan sa mga cellphone po natin, yeah. This is a 3 meter non stretchable na hand wraps. Okay? So bakit tayo nag-hand wraps? First and foremost, to protect our hands. Yan, kasi yung joints natin dito hindi lang diyan meron pa yan dito banda. So every time nasusuntok ka, may possibility na bumuka yung mga knuckles mo. So that is to prevent any injury. And pag mapapansin niyo yung akin pong kamay, medyo nakaprotrude tong dalawa dito. So kung susuntok ka, instead na itong knuckles ang tumama, itong dalawang knuckles na to, itong dalawang daliri ang umuuna. So masakit yun. And then napupush pa dito. 'Di ba? So that is also to protect our hands, para makapagtrabaho pa tayo, 'di ba? So after ng boxing lesson po natin. So ito po, paano po maglagay? First and foremost, ito, bumili ako nitong knuckle guards to protect my hand, especially sa mga enthusiast po, kailangan na kailangan to para to protect your hands, di ba? Kung wala naman, kung 5 meters, walang problema because pwede naman siyang i-roll. Ito, how about kung 3 meters lang yung nabili mo? Tapos not stretchable pa, diba? Na-dengoy ka, sabi nga nila. Anyways, ito siya. So dito, ilalagay mo siya sa may tapat ng knuckles mo, gitna. Okay? So hindi dapat dito sa baba na ganyan. Okay? Kailangan to protect the knuckles. Yan. So una, ilalagay mo yung ring dito sa thumb. Yan. Lagay mo siya. Okay? Tapos ikot mo siya. Isa. Balutin mo yung ilalim. Yan. Para malak siya, hindi siya umakyat. Okay? Pangalawa, dito sa may taas. Yan. Okay? Pagka niyan, ikot mo siya dito sa baba. I-X mo na ngayon siya dito. Yan. Pagka X mo, ilagay mo siya dito sa may hinliliit, tsaka sa may palasingsingan mo siya. Yan. And then, after that, ikot mo siya pa labas dito. Yan. And then, dito na siya. X na naman. Okay? And then, same goes naman dito sa remaining na mga daliri in between. Yan. So medyo i-clinch yun ng konti para sakto yung sukat niya. And then X na naman dito sa baba. And then ikot dito sa may wrist. Labas dito. Dito naman siya sa may pointing finger, sa index finger at saka sa middle finger. Yan. So mapapansin ninyo, ganyan. Then labas dito. Ikot na naman sa baba, pa X. And then ilalak mo na ngayon sa thumb. Yan, sa thumb na ngayon. Yan. Pagka sa thumb, pag ikot dyan, ilalak mo siya in place. Yan siya. And then sa yung remaining, dito naman na sa sa wrist mo para tumigas-tigas yung wrist. Yan. Okay? Para hindi siya mag-bend pataas pag sumuntok ka. Medyo tigas-tigasan natin dyan. Okay? Yung iba pwede ring ilagay ng dalawa sa thumb, pwedeng ikot. Yung iba, para sa akin, for me, dito lang sa para tumigas tong wrist, para hindi pag sumuntok ka, hindi mag-bend yung kamay mo ng ganon o bumaba ng konti. So dapat always straight. Yan. So mapapansin niyo, dahil may knuckle guard siya, hindi na nauuna tong dalawang daliri ko na to. Yan. So knuckles na ngayon yung mauuna. Yan. Dito na ngayon nakaprotrude siya. Yan, nakaprotrude na siya, oh. Hindi na siya yung tao dito, itong tatama una, itong knuckles na dito. So yan lang mga tips ko po sa mga enthusiast, mga health enthusiast through boxing. Ito lang yung tip ko, just in case nakabili kayo ng 3 meters non-elastic, tapos bumili rin kayo ng knuckle guard to protect your hands. So mapapansin nyo, hindi yan, pag isusuot mo yung gloves mo, hindi na siya bababa kasi nalock siya. And then protected yung kamay mo. Okay? Yan. Have a nice day.